Hosted by Marinette Gambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS, Walk with Pride. UDDS, hosted by Marinette Gambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS, Walk with Pride. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kabansa, UDDS all over the country, and sa lahat po ng mga bansang atin pong nanonood sa atin ngayong hapon. Marami po tayo. At ito po ang iyong Vice President Marinette Gambol nagsasabing magsama-sama ulit tayo ng 2 oras. Mga kaibigan, mga kabansa, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang araw mga kabansa. Ito na naman po tayo, isang araw na naman tayo na Sabado. Magbalitantakan po tayo at magkomento po tayo at i-share niyo na po sa mga kaibigan ninyo para mag-online na po sila at manood. At may mga matututunan naman po tayo na para sa ating samahan. At ang mga sumisilip at umalis, magkakakuliti kayo dahil bumuboso lang kayo. Oo, kailangan hanggang dulo manood kayo. Ha? Wala kayong matututunan kung sisilip lang. Okay, wag busero. Magandang hapon po. Meron tayong magandang guest ngayon at gwapong-gwapo. Mga kaibigan ko yan. At nagtatampo lang ako at may gagawing pelikula. Nalaman ko pa sa ibang tao. Talagang aawain ko siya rito. Okay, mga kapatid, yung po si Efren Reyes, ang ating National Chairman for Membership. Mga kaibigan, meron po tayong isang bisita dito na siyang babati muna sa inyo ngayon. At walang iba po, ang isang poget matalino. Alam mo, sinagsasabi ko sa lahat Anong sabi mo kanina kay Jeffrey Santos? Napakatalino niyan. Oo, sabi niya, napakatalino niyang tao yan. Oo. Sayang itong di nanalo nung nakaraan. Pero ngayon, siguro po, pagtulungan natin. Wag muna natin pag-usapan yan. Saka na lang. Tsaka na lang. Secret. Secret lang. Secret lang muna tayo dyan, mga kapatid. Walang iba, kundi ang ating kaibigan, si Mr. Sharif Ibrahim. Albani. Okay, bumati ka na, sir. Sa ngalan ng Diyos na siya'y mawain, matulungin mapagmahal, lalong-lalo na sa ating kapatid na Muslim, Luzon, Visayas, and Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kapatid kong Christian, Luzon, Visayas, and Mindanao, nawa sumayin ang tunay na kapayapaan. Ligit sa lahat, ang kapatid ko, si Efren Reyes Jr., nagtatampo sa akin. Kaya nga ako naririto ngayon. Ang aking kumare, Madam, is not only a friend to me, but like more than a family. Nawa sumatin ang tunay na kapayapaan. Ayan. Magandang topic natin ngayon, mga kaibigan. At total, kalalagpas lang ng Valentine's, nagtawag tayo sa mga brothers nating mga Muslim tungkol sa Valentine's. Wala pong nagsagutan. Mahirap magkomento. Dahil mahirap yata mag-concentrate. Delikado ang Valentine's. Oo nga. May nagtanong kasi, may Valentine's din daw ba ang mga Muslim? Oo. Ano to extension to ng Valentine's? Doon na lang muna tayo. Pag nagpe-prepare. Kasi bago ng lahat, kabansang Efren, ang isa sa ating second portion ng ating programa ay si Yusek Ching Caballero po ang ating guest ng sa Department of Agriculture, under niya ang Fisheries and Aquatic Resources. Ang pag-uusapan natin, Aqua Business. Oo, marami daw siyang, alam mo, kanina inaayos lang yung kanyang line, mga papasok sa second segment. Ngayon at nandito na rin lang at nakapula pa. Nakapula Valentine's pa rin. May Valentine extension to, kaya nabati ko tuloy Naalala ko ang Valentine's nakapula gawin natin? Tinatanong ko nga, meron bang Valentine's ang Muslim? Siguro yun ang tanong nung nakaraang February 14. Ang Valentine tinatawag araw ng puso yan, araw ng pagmamahalan.
So tayong lahat, hindi lang February 14 ang Valentine. Ang araw ng puso at araw ng pagmamahalan, kailangan ngayon napapanahon na hindi lamang sa araw ng puso, kundi pagkaisahin natin ng Muslim, Christian at mga katutubo sapagkat nakikita natin, yun ang tunay na pagbabago, solusyon sa pagbabago at araw ng pagmamahalan ng sambayanan Pilipino. Yan. Ayan. Kaya nga kumisan mas maganda pa ang nakakatuwa din ang mga prinsipyong Muslim. Oo. Dahil nga kasi, pag sinabing pwede ang 4 na asawa, talagang 4 na asawa. Wala na Ayun, sobra. yun. Ngayon, nasa sa iyo, ang masama kasi sa atin, sa mga Kristiyano, merong Kristiyano sa taas, pagdating sa baba ng bewang, Muslim na. Hindi ba? Ayun. Tama. Kristiyano sa taas ng bewang, pero baba ng bewang, Muslim. Okay, ganito ha, meron ako sasabihin. Sa mga nanonood ngayon, bilangin nyo kailang beses tayo mag-shoutout dito at may premyo. From the beginning. to the end. Hanggang dulo yan, ha? Hanggang dulo, ha? Kailangan. Bilangin nyo. Okay, bago na lahat, gusto nating batiin itong mga bago nating igisa ng igisa ang ating kaibigan dito na matagal nang hindi nagpakita. Ang tagal na wala ito Wala pa si Tita Doris. Ito na. Ito na yung ating isa sa ating mga host Co-host. natin. Tita Doris, doon ka. Okay. Gusto nating batiin muna si Elvis Lim, Susan Vallejos at mga tatlong nanonood dito sa UDD. Elvis Lim, classmate ko. Classmate mo? Oo. Oh, sige. Yan, nanonood. Dumating na yung ating co-host na isa, si Tita Doris. At dito na siya. At si Oli Torrio. Amen daw. Ano yung amen mo, Oli? O, ano ba to? Amen. Sabi niya, anong amen, Oli? Taga saan ka, Oli? O, ito, si Ras Bedtikan. Si Ras Bedtikan is every day is a Valentine's po ng mga Muslim po. Si Ras Bedtikan ay isa sa leader natin ng UDDS sa BARM. Alam mo, Ras, nandito yung isa nating kapatid na taga dyan din po sa inyo. Tapos sabi ni Ms. Sheila Delgado, happy birthday po, Congressman Argel Kabatbat. Aba, birthday. Birthday nga pala ni Congressman Kabatbat. Kahapon yata. Sa party list. Okay. Bago Oo. natin pabatiin muna natin si Tita Dor. Buhati muna. Bati muna. Pagod na pagod yata. Humahabol pa ng hinga Hindi ka. February 20 ngayon, Oo. diba? 2021. Oo. Sabado, 3 to 5 p.m. ang ating pong usual na live streaming ng UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty. Mga kabansa, malugod po namin kayo uling hinaharap ngayon para sa napakagandang programa na ito na ang lahat ay matututo, bibigyan ng mga magagandang tips o mga i-educate tayo lalo na ng ating mga bisita na iniimporta pa talaga at kaibigan ng UDDS. Tita Dor, ay naalala mo ba? Oo. Kaibigan natin, si Sharif Ibrahim. Okay. Ngayon, sige tuloy mo, Tita Dors. Yun na. Parang Happy birthday na tayo? Oo. Shout kanta na out tayo. natin. Again pinapaalala namin kayo, bilangin nyo kung ilang shout out ang gagawin namin dito at may premyo. Oo. Di ba? Taas na naman yan. Ang dami. Di ba? Ngayon naman, shout out bilangan. Okay, shout out natin si Congressman Argel Kabatbat. Shout out! Yan ang shout out dito. Yan yun. Check dyan. Check dyan. Halika na dito. Oo, ba't nawawala pa? Wala pa. Okay, sige. Birthday tayo. Batiin natin, kantahan kayo natin. Kita natin si Congressman. Miawit dito. Sumakisabay ka na lang. Sige. One, two, ready, sing. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Ayan, happy birthday. God, happy Bukas birthday. daw, meron siyang Naway. pag-breakfast.
Naway maging maligaya ka sa iyong karawan. Oh, tama yan. Ang pagkain, dagdagan mo dahil si Tito F, matakaw yan. O, si Ri de Colongan, sabi niya, pa-shout out po, Ma'am BP Marina, Sir Efren, ng UDDS Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Shout out natin! Shout out! O, second na yan, second. Bilang. Hindi ko na sasabihin. Mark lang yan. Tip pa yan eh. Tip lang yung tip. Ikaw magano. Tipak muna tayo ngayon. Ito, si Benedicto Gregorio. Sana yun? Ito, Benedicto Gregorio. Wala eh, delayed Magandang yung ano ko eh. hapon po, sir at madam. Taga saan ka, Benedicto? Ay, alam ko, ito yung nanalo ng kiskisan ng 1,000 during Valentine's Day. Ang daya niyo. Ako hindi ako nanalo. Nagkiskis pa yan. 1,000 pesos Pinagbabayad yan. niyo. Si Del Rosario Dali Gali, good afternoon po. Sabi niya. Taga saan ka ba? Ang Regio Nono, Doc UDDS. Hilda Peralta, mabuhay. Ay, si Doc, ano na sa ASEC na siya yata sa DENR. Si Susan Vallejos. Hello po, ma'am, sir. Mabuhay po. From Kabansa Chairwoman Susan Vallejos ng Pantabangan. Pantabangan. God bless po. Siha. Oo. Okay. Ang alam kong Pantabangan Dam eh. Ay, Ganon. hindi, marami na dong magandang tanawin. Pantabangan Dam. Sige, shout out natin ang taga Pantabangan. Shout out! Si Willie De Vera, mabuhay ka. Kabansa, from Pangasinan. Si Willie De Vera from DILG to. No. Okay, shout out natin. Shout out! Si Aubrey Rose Arcilia Sadama. Happy afternoon po, mga kabansa. Yan lang ang meron sa akin ngayon. Sino? Si Aubrey Rose Arcilia Sadama. Happy afternoon po, mga kabansa. Sabi niya, si Sunny Pimentel, nanonood din daw. Si Chairman Sunny Pimentel ng Region 3A. Tumakas ka, ha? Na yung 200 mga members, 200 plus ba yun o 300 plus? Congratulations. Congratulations. Congratulations! Sa wakas, meron ka na. Marami pa raw siyang pamimember. Tumakas na sa Nueva Ecija. Tony Sunny Pimentel. I-shout out natin. Shout out! Marami ang shout out. Okay. Si Aubrey Rose, si Amor Solo Tejano is also watching. Si Emmeline Abad. Emmeline Manalo, mabuhay, UDDS. Taga saan ka, Emmeline? Dapat ilalagay mo dito kung saan ka. Tapos, si Renato Abad, UDDS natin, chairman ng Nabotas Chapter. 10 million strong. Ito yung sa ano to eh. Mamaya, Chairman Renato, makinig ka ng gusto. Ang ating yung si Ching Caballero. Si Yusek Ching Caballero. At yung tungkol sa mga question mo sa pangingisda. Ang mga figure talk natin, mag-online na po kayo. Note na kayo ngayon. Mamaya. Yung mga member na naka-online, yung mga kaibigan ninyo, mga mangingisda, abisuhan nyo na po na mag-online para maantabayanan at mapanood niya ang interview natin kay Yusek. Yusek. Ching Caballero. Ito pa, pa-shout out naman po. Bilayon family, God bless po. Aba, shout out daw natin sa Barangay 5. Shout out! Ayan. Si Amor Solo Tiano, good afternoon po sa ating mga kabansa from San Jose City, Nueva Ecija. Nag-meeting po kami ngayon kasama ang mga chairman po ng bawat bayan dito po sa Villa Ramos Resort, ang pinaka-UDDS office. Si Humor, sabi niya. Mayroon, alam mo itong maayos na itong mga ito si Amor Solo Tejano. Okay. Laktawan muna natin mga yabate. At teka, so tapusin na natin kasi marami akong tatanong sa Marami inyo. kayong tatanong. Kaya Tony Sunny Pimentel, mabuhay po kayo, Mayora, kaya Fred, na Christian sa taas at Muslim sa ibaba. Sani, ha? Orne, ha? Orne, ha? Christian sa Si Atty. Sunny Pimentel, yung ating chairman ng Region 3A. Sila yun. Region 3A. Oo, pinapasa nila sa iba. Hoy, ikaw, Sunny. Ng Kabansa, mabuhay po, Region 3A. O si Sheila na, mabuhay mga Kabansa from Butihing May Bahay. Si Chris, ang Butihing May Bahay ni Sheila. Okay, si Oli Estorio, happy birthday po. Sino? Kay Congressman Kabatbat. Christopher Casamayor, Kabansa, shout out UDDS Karanglan, Nueva Ecija. Shout out natin. Shout out!
Dapat magbilang na kayo. Benedicto Gregorio. Pa-shout out po kami, Muntinlupa, Barangay Putatan, chapter po. Shout! Oh. Marami. Bentaban, pa-shout out po dito, Barm sa Sulo. Oh. Sina Roy Bukhar Takam at iba pa. Shout out natin. Oh, Alam mo, diba? si Chua, si Rodji Chua, yung ating mga No. opisyalis sa Davao. Oh, sa Richard Sasa, Clemente. Port Davao. Okay, Sasa Port Mga Lodi from Sasa, Port Davao. Hello, Mayor and Tito Head. Shout Oh. out. Shout out. Perry Reyes, shout out Oh, din si daw. Perry Reyes. Oh. Shout out. Ito, last na natin to, tapos siya naman. Ay, Mabuhay. tingin ko na yung dalawang classmate ko nandito, Ayan. si Jude Villarmino Yan ang at si inaantay ko. Richard Yu. Shout out Mga natin. classmate ko yan. Shout out. Oh. Maraming shout out Dito sa studio yung dalawang yon. At saka nanggaling din yung isang classmate namin dito na kabilido mo, kamag-anak mo yata yun. Gamboa din. Gamboa. Shout out natin. Oh. Kay kamag-anak. Si Perry Reyes, Camarin North, Caloocan City po. O si Perry daw. Ah. Shout out natin. Shout out. Wala, dami daw. Ay, Dito Camarin ba? Oh. Nakakailan Wala na yung mga classmate mo. Nawala. Wala ka Balik na na tayo sa kanila. ating... Hindi mo na sinustentuhan. Kaya wala. Kaya wala nang nagsha-shout out. Maya na. Sige, balik tayo dito sa ating kapatid na si, alam mo, masaya kasi dito. Tingnan mo, shout out and shout out. Tingnan mo, dahil mahabol pa yung Auditorio. Pa-shoutout naman po yung Bilayon family ng Barangay 5, Caloocan. Oh, yeah. Sabi na nila, masaya ulit. Yung guest natin, hindi na natin na-interview. Oh, sige, interview sa kanya. Oh. Anong pinagagawa mo ngayon, kapatid? Well, sa ngayon, napakagandang tanong yan eh. Oo, yan. Sagutin mo. Alam niyo po, Madam Gamboa, no? Tsaka sa mga kapatiran natin, umiikot po kami ngayon yung movement namin, which is the World Philosophical Forum, in collaboration with the Muslim group from Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Nananawagan tayo sa pagkakaisa ng Muslim, Christian at mga katutubo. Diyos, ang aming paniwala, consistent po tayo. Yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago. Bakit po? Nakikita namin, paulit-ulit yung grupo, ang mga kapatid natin Christian, they are all disunited, makikita natin. The Muslim also, because of tribalism, nakikita natin nga, because of BARM sa kasalukuyan, nagkakaroon na naman ng hindi pagkakaintindihan. So, under my leadership, sa pangunguna ko po, nananawagan kami sana ang bansang Pilipino, ang mamamayan Pilipino, hindi na magkakaisa. Ay, hindi na magkakaroon na ng tunay na pagkakaisa upang malutas natin ang problema sa bayan nito. Kaya po dito nga, kapatid, dito sa UDDS, ang tawagan natin, kabansa. Kabansa. Isang bansa kasi tayo. Hindi tayo isang bayan. Kaya para sa amin, hindi tayo magkababayan. Magkabansa lang tayo. Regardless of color. Napakaganda yung ginagawa nila. Mula dulong Apari, mula doon sa mga isla ng Babuyan Island, hanggang down to Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Isang bansa tayo. Oo. Kaya isang magkakabansa lang tayo. Oo, tama yan. Kaya magmahalan po tayo. Yun ang panawagan natin. Salamat. Oh. Tapos, ano ngayon ang ginagawa? Umiikot kayo sa iba-ibang bansa? Sa iba-ibang bayan? Yes, last 3 weeks ago, nasa Zamboanga tayo. Yung Basurta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. That's more than 500 leaders. Actually, isang guest speaker natin doon, si Undersecretary Makatuman ng DTI. In collaboration with our project, yung tinatawag na cooperativism. Last week ago, nandun kami sa Iloilo, ay sa Bicol, Region 5. So ngayon, this coming 22, nasa Jensen na naman, Region 12. Oo. So sa March 6, nandun kami sa Region 1, Region 2. So yun po, nananawagan tayo kasi yun ang hindi lamang yung pagkakaisa, kailangan ma-identify natin ang basic fundamental values. Ano yung mga yun? Yung mga basic fundamental values kasi, yung mga leaders natin sa kasalukuyan, hindi lang leaders, kung hindi yung sambayanan Pilipino. Ano yung mga basic fundamental values dapat ipangaral natin sa kanila? Kailangan ang mga leaders
ang mamamayan Pilipino, they always based on idea, the intellect, the reason, wisdom, because we have two kinds of knowledge, acquired and inborn. Acquired, pag-aaralan natin, from elementary up to doctorate, but hindi ibig sabihin that you have the wisdom. And then morality, nakikita natin ngayon, ang leaders natin, we have no moral values and spiritual values. Correct. So ito ang pinakamahalaga sa atin. So how could you implement justice if wala kang utak, wala kang wisdom? You have no moral values and spiritual values. At the same time, yung pinapangaral namin sa grupo, yung national responsibility. Correct. Being a patriotic leaders or mamamayan, what can you contribute to the government or to the Filipino people? At huwag ka nang umasa kung ano itutulong sa iyo ng Yes, gobyerno. And then, yung tinatawag na global responsibility. Being is in nationalism, kasi sinabi na ng Diyos, I created you from male and female in nation, in tribes, and community in order for you to love each other. Correct. Predicted na pala ng Diyos na mayroong Pilipinas. Correct. So, global responsibility, what can we contribute as a Filipino people in the global order? Yes. So, sana ngayon, gano'n ang basic fundamental values na to be a good leader. Sa ngayon, nakikita ko, madam, yung leaders natin at saka sambayan ng Pilipino, they based on power. They based on wealth. They based on money. Correct. Gossip, intrigue, jealousy. So how could you develop the country, magkaroon ng kapayapaan if you are just using the people for their own benefit and interest? Correct. So yun ang nakikita. Alam mo yung mga tao ngayon, parang nagsasawa na rin eh. Yung mga pangako nila, pag nakaupo na, wala na rin. Diba? Kaya talagang kailangan talaga natin yung sinasabi mo, yung basic, fundamental for a good leadership. Yes. Kailangan natin yan. Kaya yan, mga bagay na yan, dapat tayo ay matututo na rin. Ang UDDS kasi, sir, actually, noong last week, nasa Nueva Ecija kami, ang sinasabi ko, the change should start from you and me. Sabi ko, Yes. and it should start from UDDS. Kaya kapatid at kabansa ka na rin namin ngayon. Dapat pagsamahin natin yung persa ng grupo mo at ang grupo ng UDDS, magsanib na sila at maging iisang kabansa para nang sa ganun maririnig tayo, mag-uumpisa sa atin ang pagbabago. Yes, napakaganda. Diba? Napakaganda yan. Lahat tayo dito idealistic at hindi tayo sa power o ano nung maasa. Pero gusto kong basahin ito. Alam mo, gusto kong basahin ito. Si Raj Betikan, sabi niya, we are one kabansa. Nagre-response yung mga taga-BARM natin ngayon, ha? Oo. Si Ben Saban, dito rin po sa Cotabato City Office of the Chief Minister, pa-shout out po. Si Ben Saban po, Alamada Ras Betikan, Lindilaw, mabuhay ang UDDS. Mga leaders natin ito sa UDDS, very active ang UDDS natin doon. Okay? So, isang bansa, isang Pilipino, regardless of religion, we are one human. We have one God. Tama si Brother Sharif, sabi ni Raz Bentikan. Palakpakan natin yan. Shout out na natin itong si Raz Bentikan ng UDDS BARM. Ang komento niya. Shout out! Naka, marami Galing, na shout out. Nakikinig talaga sila. Oo. Sabi naman ni Berno Villos, na ating chairman for education, mabuhay ang UDDS, watching here at Taytay OTW dyan sa studio. Kulutong Professor Berna to. Si Ebert William is also watching. Si Ebert ba, taga saan ka ba to? Cagayan ka ba, Ebert? Nakakalimutan ko. Sa ating mga UDDS Cagayan. Si Dali Gali del Rosario, mabuhay UDDS from Barangay South Triangle, Quezon City. Alam niyo po, kailangan basahin natin to kasi pag gumakyat na, hindi na natin nababasa. Ito mga ito, nagtitext sila, bakit kami hindi nyo pinapansin? Ang dami-dami nating mga viewers kasi. Tama yung sinasabi niya, may question ka ba, Tita Doray, kay ikaw mag-interview kay Madam, kay Sir. Sir, alam natin na kahit na wala ka sa pwesto mo na to, ng Christian-Muslim relationship natin, nasa sa iyo na yan, kumbaga, o
naging pangarap mo ito na maging leader ka talaga at nang makatulong sa ating mga kapwa Kristiyano at Muslim? Alam niyo po, madam, na mula nang nakaintindi tayo kung ano ba yung pangyayari sa bansa natin, hindi na tayo tumigil. Consistent po yung advocacy natin kung paano pagkaisahin ang Muslim, Christian at mga katutubo. Last few days, nilaunch ko yung Maharlika clan upang mapag-aralan. Kasi nakakalimutan na natin ang ating pinanggalingan. May kasabihan, madam, ang sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. At anumang leader sa bansa natin na hindi niya alam ang kasaysayan ng kahapon, hindi niya rin alam ang tunay na kasagutan ngayon. Correct. So magpapasalamat din ako sa ating mahal na Presidente Duterte. Bago siya naging presidente, sabi niya, if I will win in this coming election, I will recognize the historical facts of yesterday. Meaning the Maharlikan. Meron pa siyang binitawan na salita that sana he will change the name of the Philippines into Maharlika. So ibig sabihin, unti-unti, sinilaunch namin ngayon that we are all a noble people. Meaning a free man. So ngayon, nakikita natin at sana mapag-isipan ng sambayanan Pilipino na galing pala tayo sa marangal na bansa. Malaya naman tayong bansa nung sarili naman natin ang ano natin na nakikipag-trade na nga tayo sa ibang Asian countries nang himasok lang itong mga Kastila. Sa At Holo sinakop Sulumadya, tayo. talaga ang barter trade. At dala-dala nila hindi lang Kristyanismo kung hindi yung tinatawag nila na pang-torture. Tinorture nila tayo para maging Kristiyano. Pero Nagkataon lang, ang mga Muslim, sa Sultanate ng Sulu, hindi nila napasok dahil pinaglaban talaga ng mga Muslim ang Islam. At saka sila, close talaga sila. Oo. Very close with each other. Hindi nila na-penetrate. Kaya yung dito sa taas, na-penetrate nila dahil tinorture at napasuko nila ang mga kabansa natin. mga taga-BARM nagre-response. Sabi niya, thank you po, Ma'am Marinan, Sir Efren Reyes, and Ma'am Doray, mabuhay po ang UDDS 10 million strong. Walk with pride. Kapatid, kayo Mga ba pa kayo mga miyembro nyo. BARM, itong bisita Si natin, Sharif. si Sharif, si Sharif Ibrahim Albani, ay taga dyan sa inyo sa BARM. Kaya Tubong tawi-tawi. Tubong tawi-tawi. Ha? Yung mga natin sa tawi-tawi. Ayan, nanonood daw sila. So anyway, nagpapasalamat tayo at maganda naman yung ating, hindi lang kasi tama talaga yan eh. Tayo nga inimbitahan ng Saudi Arabia, pag medyo maayos na tayo, yung Miss Christian Muslim Democrats. Tayo, yung UDDS now, nakaano na sa kanila at kailangan daw tayo pumunta. Schedule na. Medyo nagkaroon naman tayo ng new strand ng virus, kaya hindi tayo nakapunta sa Saudi Arabia. But the invitation is still open, and they want to help the people here in the Philippines. Yung sa Saudi Arabia, imbitado tayo. Actually, 11 yung entourage natin doon that will go there para tayo. Okay, Sabi ni meron pa Redel Badua, hello ate. Tapos nagdugtong si Ras Bentikan. Tama po talaga kayo, Sir Efren Reyes. Even today, Sultanate of Jolo in Maguindanao never been subjugated po ng Spain. Simula ang kalokohan talaga ng mundo natin dahil sa Espanya. Dati nung grade school tayo, tinuturo yung sa Holosulu, etc. Di ba sa history? Hindi, ang totoo, Parang nawawala na yata, meron nga akong research tungkol sa kasaysayan yan Si Magellan, talagang crooked na tao, hindi naman bayani yan Hindi nga. Si Magellan daw. Magellan was dishonorably discharged in the Portuguese Navy. He was a coast guard. Na nanggaling na rito at nagnakaw dito, tapos pinarecall sa Spain yan. Oo, dala-dala yung lahat ng Tapos pinarecall sa Portugal. Tinanggal lang ang karapatan sa dagat yan. Ngayon,
lumipat ngayon sa Spain at lumalik sa singsing ng hari ng Espanya. Oh, si Christopher Columbus, napatunayan niya bilog ang mundo. Si Magellan, napatunayan niya bilog ang ulo ng hari ng Espanya noong panahon na yun. At nabigyan siya ng 5 barko. Oh, Teka nga, matanong ko. yan, ang Ikaw ba, malalim na kasaysayan. maganda itong ano ni Raj Bedtikan eh. Hello. tanong kay- Maganda, nagre-response Sir, sila eh. Maganda Sir, pala Sir, pag meron tayong bisita na taga doon sa kanila at talagang nagiging Active sila eh. Oh. May once a month tayo na kapatid natin sa Muslim. Kasi madam, kapag maintindihan ng tao, gusto ko lang i-share ito sa mga kapatid natin Christian, mga kapatid natin Muslim sa Luzon. Kailangan talaga tayong bumalik, lalong-lalo ng programa ng UDDS. Talagang sana na tuloy-tuloy ito, i-pray natin sa Diyos. Maasahan niyo po madam na in behalf of World Philosophical Forum, we had approximately around 2 million database member. Nandito kami. Kasi nakikita ko yung pagsasama, iisa lang ang adikain. Oh, yes. Isang adikain natin. But kami po, nananawagan kami, kailangan bumalik tayo sa ating pinanggalingan upang marating natin ating paruroonan. Bakit po yon? Nang makita mo from 11, 12, 13 to 14th century, ang Malacanang, it was not in Luzon. It was in Sulu, which is so-called the Eastern King Dynasty. No, it's a Sultanate of Sulu yun. Yes. Yung Sultanate yan. In Mindanao, kung makikita mo kay Pren, no? In Mindanao, Sultan Kudarat. In Mactan, Lapu-Lapu. In Visayas, the 10 island of Panay, it was headed by Sultan Marikudo. In Iloilo, Sultan Ilong-Ilong. Hindi ba sa Visayas si Sultan. si Sultan. Raha Humabon. The head. Overall, mayroon kasing state. Si Raha, dahil ang pagkakaalam ko sa research ko naman, si Raha Humabon Hindu by religion. Yes. At saka si Raha Suliman na sa Tondo, dito Sige sa po. norte, kaharian niya to. Ituloy niya yung Oh, sorry po, nabala ko. Idea para maano natin, ma-research natin yung kasaysayan. Actually, tama naman yan sa'yo. Una-una yung mga Hindu dito. Kaya we all belong to the 5 great races in the world. Iberian, Aryan, Mongolian, Caucasian, Malaysian. Kaya hindi tayo pwede itaob ng bansa. So dito sa Luzon, it was divided into 3 forms of sultanate, meaning government. Princess Ordua of Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sulaiman. So dividing Pasig River as a territorial bound. Anong batas natin noon? Which is the Holy Scripture. The political structure, which is a federated form of government under a monarchical concept. So nakikita natin, sa panahon noon, madam, marangal ng bansa natin, yumayuko ang lahat ng mga bansa. Because of that philosophical idea nila, based on reason, wisdom, morality, justice, and global responsibility. Yun ang pananaw nila. They never based on money, on power, kasi lahat tayo mamamatay. We're not stay longer in this world. We will die. So, na-maintain natin ang relation noon with China. Hanggang ngayon, ang taas ng respeto sa atin ng mga China. Because of that Eastern King Dynasty. Sana, nananawagan ako sa mga kapatid natin Christian dito sa Luzon, this is the high time na magsama-sama tayo. magsama-sama tayo Ipon-ipon. sa bayan na ito. Because we are the richest country in the whole world. In terms of- Correct. Ang isa natin Everything. dapat pinaglalaban Mineral. talaga yung Saba. Soberania. Diba? Sabi nga nito, Oo, Sabi nga. si Insan Datu Pads po, magaling po sa history ng Sulu Sultanate and Maguindanao. Kaya yung claim natin sa Saba, legitimate po talaga. totoo yan. At ang UDDS naman, kung maano mo, United Defenders for Democracy and Sovereignty. Ito yung papasukan natin later on. Yung paano natin ipagtanggol ang ating soberenya. Di ba? No, si Ben Saban. At saka dito sa Sultanate of Maguindanao, di rin sumuko sa Spain. Lumaban ang lolo, si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, Sir Efren. Tingnan mo, lumalabas yung kagalingan natin sa history dyan sa ano, no? Kaya kailangan talaga, we have to speak Yung mga once in a while, oh. Oo, yung nabubuhay yung dugo soberenya. Ay, No? matanong-tanong nga kita. Ay, Chairman Ben Saban, ilan kayo pala na darating dito sa Maynila sa 26?
sa National Assembly. Hindi pa kayo nagre-response, ha? Ilan ba kayo? Ilan ang Sumagot na delegate ninyo? sila, oo. Dahil Sumagot kayo, bilang kami ng bilang. Bilang para mabilang kayo. Baka gusto nyo, marami kayo. Hindi kami namin. Marami kayo, wala kayong kwarto at wala kayong pagkain. Kaya bahala kayo. Text Bahala na. kayo sa buhay nyo. Okay, so maganda itong sinasabi ni kapatid. Dapat talaga dito ka sa UDDS talaga. Alam mo, All the way, madam. Kasi nga, doon sa na-research ko dati, kaya madaling na-convert into Christianity ang mga ninuno natin dahil nga ang relihiyon nila noon dito sa itaas pawang mga Hindu na lahat ng bagay may nire-respeto at may ginagalang. Lahat ng bagay, lahat kahit ipis, hindi pinapatay dahil nire-respeto ang buhay. Dumating yung mga Kastila, dala-dala nga nila ang Grand Inquisitor nila, nagkaroon tayo ng Inquisition dito, na kapag hindi ka nagpa-Kristiyano, papatayin ka na lang nila at pahihirapan. Sige na nga, magpa-Kristiyano na, kaysa patayin mo kami. Patayin mo yung mga lahi namin. Di nagpa-Kristiyano. Tapos papasok sila sa Sultanada, lumaban yung mga Muslim dahil napakahalaga ng Islam sa kanila. Pero tingnan mo, Pinaglalaban nila. ngayon ang autonomy nila. Yun. Talagang nariyan. Talagang matibay. Intact. Intact ang Ano pa po ang mga aral na dinadala niya sa bawat lugar? Tungkol Ang dito sa pinupropagate relationship namin ngayon, natin. madam, kasi ang organization ng World Philosophical Forum Philippines, we have more than 3,000 churches headed by the Vice Chairman, Bishop Bartasal Gaa, at saka yung Secretary General, si Madam Arlene. He own one of the school, a private school dito sa, yan po yung Secretary General ko. So we collaborate. Ang basihan namin, ini-emphasize namin sa kanila what is Muslim and what is Christian. But we base on the Bible and the Holy Quran. Makita mo kasi, a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. Saan ba nanggagaling ang Muslim at saan nanggagaling ang Kristiyano? Kasi kapag makita kasi natin dito, Muslim yan, masasamang tao. But kapag punta ka doon sa Dubai, sa Malaysia, sa Indonesia, napakaganda. Sa Brunei, maganda ang Muslim. Pero dito sa Philippines, punta ka sa Sulu, Abu Sayyaf, terrorist, kidnapping, yun ang trademark ng mga tao. Now, the word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, napili ng Diyos. Kapag pinili ka ng Diyos, kailangan maawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ni Jesucristo. Hindi ka manluloko, hindi ka pumapatay ng tao. Meaning, you are a true believers. The word Muslim, it is an Arabic language meaning believing within one true God. Naniniwala na isang Diyos na siya'y mawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ng Diyos. So the word Muslim in Christian, yung titingnan mo, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, iisa lang. So walang rason na pwede tayo mag-away because we are one. Sabi naman ni Jesucristo, love your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. That is Islam. Islam is a direct submission to the will of God. Islam is an Arabic language. So sumusunod, hindi ka magiging Muslim kapag hindi ka maniwala kay Jesucristo. So kung makikita mo dito, ang propagation namin, we have to erase the cobweb sa mga tao. Yung rational discrimination. Inuunti-unti namin ngayon. Pangatlo, pinapaiwatig namin sa kanila, isa lang ating pinanggalingan. Because the father of mankind was Prophet Abraham. Prophet Abraham has 2 wives. The first wife is Sarah from Jew Israel. Hindi siya manganak. Pinaasawan niya yung si Hagar from Arab. So nanganak si Hagar, ito po yung genealogy natin. Nanganak si Hagar kay Prophet Ismail, which is the firstborn. Tapos, umabot ng 6 years old, nanganak na naman si Sarah kay Prophet Isaac. So Prophet Isaac, they are different mother with Ismail, but the same father. Coming from Prophet Abraham. So isang pinanggalingan. The second son of Prophet Ismail,
which is Kedar, Haider in Arabic. Nanganak na naman dito kay Sarah yung prophet Jacob. Tapos dito, Ang lalim 12 tribe yan. of Israel. Mga lahi-lahi. Di ba? So kung Naliligaw makikita na mo, ako rin eh. isa ang pinanggalingan natin. Tinutumbok ko dito, kapatid na Efren, no? Oo. Hindi pwede mag-away ang Muslim pati Christian because we are one. So sana, ganun din ang mga kapatid natin Christian, i-propagate nila kasi ito ang nakikita kong missing link ng kapayapaan ng bansa. Hindi, ang bottom line dyan, politika rin ang nagpapaaway sa atin eh. Pag wala kasing, pag walang awayan, Sino ba walang nagpipinance pera, ng mga walang rebelde? budget. Eh, mga oposisyon lang naman yan pag hindi nagkagustuhan. Talaga naman, diretsahan ako eh. Opinion ko lang to Hindi opinion ng UDDS ito. Tama po kayo. Alam mo dito, kaya nga binibigyan natin sila ng direction. The basic fundamentals being a Filipino, a good citizen, you have to be based on reason. Kailangan may utak ka, gamitin mo. Because the first creation, bago nilikha ang mundo ng Diyos, ang ginawa, utak mo na ang ginawa ng Diyos. And then wisdom, morality, justice, and global responsibility. Kailangan ng tao hindi mabili ng pera. Huwag kang mangarap sa kapangyarihan. Di ba? Kasi mawawala lahat yan eh. Hindi mo naman madadala sa hukay. Kung ganun po yung pananaw ng isang leaders natin, we can unify the Filipino people because we cannot stay longer 100 years. Tulad ni President Marcos hanggang ngayon, ang kayamanan nila hindi na distribute properly. Kapag na-distribute mo yan, maraming giginawa. Look at Henry C. As what they understand, tatagal sila sa mundo. King Fahd of Saudi Arabia. So ang ibig sabihin, we are just a traveler here. Oo. Sana ganon ang pananaw ng mga Dumadaan lang tayo sa ibabaw ng lupa. Babalik din tayo sa lupa. Yes. Diba? Ngayon, Ano pa po ang mga programa bukod dun sa pag-travel nyo at pagdalaw sa mga... Napakaganda po yung programa namin kasi anything without backup economic solution, walang mangyayari. Look at po yung bansa natin. The country has a multifarious problem of morality. Ito po mga problema. Problem of morality, corruption, terrorism, killing, kidnapping, drugs. Almost 97% in every barangay there is drug. Prostitution, OFW. poverty. So the root cause, kung makikita mo, poverty. Poverty. But Yan nga, yung nawawala na ng dignity ang taong bayan. Kaya dito sa UDDS, inilalaban natin, we walk with pride. Yan ang slogan natin dito, Yes, brother. Walk with pride. Ibig sabihin, magtutulungan tayo mga miyembro ng UDDS para maiantas ang buhay ng bawat miyembro natin, bawat kabansa, para naman tumaas ang dignidad at may malaki mo sa mundo na ikaw ay isang Pilipino na naghahanap buhay at kumikita at marangal ka. We walk with pride. Kapatid na Sheriff, under ba ng government itong advokasya ninyo o pribado ito na sama-sama ang actually, kapatid nating mga Muslim at mga Christian? hindi lang po itong Muslim, kundi lahat ng tribes dito sa Pilipinas. We are more than 67 countries na. Ako lang nagkataon, ako ang nag-in-charge dito sa Pilipinas. Ngayon, ang ginawa namin, we are in collaboration with DTI, the Department of Trade. Kasi tulad ng sinabi ko, the foundation of the government, basic unit of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. So ang ginawa namin, we have to solve the problem in the form of cooperativism. So bababa kami to establish a cooperativism in collaboration with DTI, the CDA, yung Cooperative Development Authority, mga technical, yun po ang ano namin, including the TESDA, upang maturuan ang mga
Yun ang ginagawa natin Ginagawa natin programa yun. ng UDDS. Pareho. Oo, pareho lang. Naging ano natin dito, naging guest natin si John Bertis, si Deputy ng Deputy Director TESTA. ng TESTA. Yun sa DTI naman, yung Small Business Corporation. Kaya yung mga members natin, nakakautang na sila without collateral, without yung mga papel-papel na ado na requirement na maraming ganon. Kaya nakakautang na po sila. Sa Nueva Ecija, meron Yung ng mga hindi pa nakakaalam ha, pwede po tayong mga utang kung may negosyo ka maliit. Additional. Gusto mo dagdagan ng pondo. At yung mga farmers natin, pwede na sila. At ng mga farmers, pwede rin makautang yan dito sa Small Business Corporation na napakaliit po ng interest na ibinibigay. Dahil Libre, wala pong interest. wala po ng interest. Libre. No interest. That is a project That of the project ng DTI. Kaya tinatawagan din natin yung mga kapatid nating Muslim sa Bandaron, makipag-coordinate sila kila Dato sa Lipada, sa lahat ng region. At yung mga Para hindi ma-enjoy din po nila yung ating mga binibigay na po. Partner po natin ngayon yung si Undersecretary Abdul Ghani Makatuman. In fact, kasama ko rin siya sa this coming 22. Siya ang in charge sa buong mundo in terms of international affairs. So, parehas po talaga yung programa. Pero Iisa lang programa Isa natin. natin. Pero kami, maliban sa government, mayroon kaming mga tulong sa iba't ibang bansa. In fact, kausap ko yung ambassador of Dubai, Emirates, last few weeks ago. Mayroon kaming, kasi I in charge in the Organization of Islamic Conference currently. Sa organization. So, makikita po natin, madam, na maraming tutulong. Ang problema lang dito sa atin, walang sistema po. Kaya nga maganda ngayon, nandito yung Nandito ang Pag-iusapan natin. Tayo po ay nag-aayos ng Tayo sistema. na pumapagitna sa gobyerno at sa mga miyembro. Napakaganda. Diba? Sa Nueva Ecija, dami na nakapag-utang ng mga 100. Ito ba, iba-iba. ina-anunsyo natin uli, baka yung mga miyembro po natin na naka-tune in, ang alam ninyong napag-aaralan sa TESDA pagmamanicure lang at paggugupit. Hindi po totoo yun. 1,000 po mahigit ang mga kurso pwede niyong kunin. At mayroon pang allowance. May allowance pa Okay. yan. Mga Kapag, 160 pesos a day. At yung budget Pamasahin ninyo, pwede tayong umutang sa SBC. At pag natapos nakautang kayo, yung produkto nyo, ibebenta pa ng itutulungan tayo ng TESDA para mabenta yung mga produktong yan. at O, kung diba? services yung pinag-aralan mo, hahanapan ka rin ng trabaho. Ng TESDA. Kaya napakaganda po ang Hindi ating ba napakaganda? Nakapagtapos ka, hindi ka nakatunganga. Saan ako mag-a-apply? Meron silang Meron na nakaabang na trabaho para sa iyo. diba? Ang balakid na lang dyan ngayon, katamaran. Sabi ni Pag ikaw kalahi mo si Juan Tamad, walang mangyayari sa buhay mo. tingnan mo si Rats Betikat. Sabi niya, Christian Muslim is one blood. Sabi niya, o tama. We are all Filipino. Tapos sabi niya, poverty po sa lahat, ang cost ng lahat ng kahirapan mo. Ano ka ba? Kahirapan nga is the Tagalog of poverty. Poverty is the cause of kahirapan. Kaya po may Loko-loko ka kidnapping talaga. knowledge Ha? element sa Mindanao dahil po sa kahirapan. Pati injustice. Director Jun Katipon, mabuhay ang UDDS. Hi, Director. Si Ras Bentigan ulit. Teka, balikan natin si Director Jun Katipon. Isa-shout out namin. Shout Ras Bentigan ulit. Nagsimula na po kami dito sa Cotabato. Mag-organize ng UDDS Youth para hindi po sila ma-recruit ng mga radical groups. Good. I-shout out natin si Ras Rats Bentigan! Betikat. Okay. hindi ko pa official na dinidiscuss sa inyo, pero meron tayo sa UDDS in collaboration. Nag-umpisa na po ng matagal si Mayora tungkol sa pabahay ng mga kababayan natin. Ngayon, meron po kaming binuo sa tulong ni Chairman Alexander Bangcola. Kilala niyo yun, di ba? Ng ama na merong village tayong tinatapos ngayon, Mayora, na puro po Muslim yon, Muslim village. Okay, maganda yun. Darussalam Heights. Darussalam na meron Heights. na po, siguradong
mabibigyan ng pabahay yung mga members nga lang ng Pag-ibig. Ang kadamihan po yung mga taga Green Hills. May 6,000 na po na siguradong makakakuha ng pabahay na murang hulog lang, mga 2,000, 3,000 a month. Na puro Muslim yon. Ngayon sa Bandaron, Christianville naman. Basta meron lang silang konting pagitan. Pero ito po ngayon, ongoing. Yun yung isa sponsorship ko na one page natin. Mayora, yun yung ilalagay ko, pinapadesign ko. Para ma-i-announce natin na ang ating mga kapatid na Muslim, hindi lang 6,000, 7,000, 8,000 yung nakagayak doon na may master plan. Nagpapahintay lang po si Chairman Alex Bangcola Okay. na ito talagang itatayo na para sa mga Muslim nating kapatid. Kaya maganda itong ating Sa UDDS sa po yan, ha? UDDS, ha? Kaya pwede po yung mag-refer kayo ng mga narito sa atin sa Maynila, lalo na yung mga nagtitinda na hindi maka-afford kaya sa bibili ng uupa ng bahay na mataas, kaya nilang umupa. Yun nga lang, meron pong requirements. Okay. Madadagdagan natin yan. Huwag natin kalilimutan, ha? Nangangailangan ang MMDA ng 1,000 na traffic enforcer. High school graduate, babae at lalaki. You can pick up yung referrals nyo dito. Maganda po ang inyong sweldo. A minimum with all the PhilHealth and the... Marami sa inyo, nagre-reklamo, wala kayong trabaho. 1,000 Ito ang trabaho. 1,000. Lumapit High na kayo school dito. graduate lang, di ba? High school graduate lang. Kailangan lang high school graduate ka. Yun Saka lang. saka Pinabaan na nga ng requirement. Dati Dati may second 72. year. Oo. 72 Second year units college. pa. Oo, yun. Sa O, tinanggal na yun. Makagraduate 1,000. ka ng high school. And what's Pwede ka out? na. Meron tayong isa pang programa, yung food cart will come. Ito po, food cart. Magkakaroon tayo first 100 food cart para sa ating mga UDDS. Kabuhayan po. Kabuhayan. May ana. Magbebenta kayo, dala nyo ang Tulong-tulong po UDDS. tayo. Tulong-tulong. Kaya, Ipamalita nyo na po sa mga kaibigan ninyo na mag-miyembro na dito para naman dumami tayo matulungan. eto, basahin muna natin to bago natin tulayan. Si Raj, tignan mo si Raj. Ang Ganun, sipag yan. ganun, no? Parang sipag yan. Ganun. Oo. Nakikinig siya talaga. Ngayon, Ganun si Raz, eh. Oo, tsaka pinagpapawisan yung tawa niya, eh. si Irene Mariano. Magandang hapon po, mga kabansa, dyan sa estasyon. Watching from R.A. Padilla, Karanglan, Nueva Ecija. Sipag naman. Nakalive ako. Parang yan. Sandali lang. Oh. Oo, di ba? Shoutout Karang... natin. Okay. Nakita ko yung sasakyan Annalyn niya, no? de Gabriel. Saan na yun? Annalyn de Gabriel, magandang hapon po, mga ka-UDDS. Okay, si Glenn Parado Glenn from Parado. Ilocos Norte. Mabuhay tayong lahat, mga ka-UDDS. Si Irene Mariano ulit. Makabansa, Kuya Amorteano. Sorry, di ako nakago dyan. Naglaba ako. Bakit dito ka? Bakit kaya nagsasabi dito, Irene? Loko-loko ka talaga. Group mo dapat sinasabi yan. Habang naglalaba ka, manood Tuloy ka. na nabistong naglalaba ka. Marami ka magkaka. Magkano ba ang isang araw mo? Dami tanong tuloy. Si Perry Reyes. Perry Reyes, Bro Jun, kailan ba ako pwede mag-member? ngayon na. Kasi ako magbiyahe. Magkano ba fee at ano mga kailangan diyan? Ganito. Ayan. Ang pag-member natin is 300 pesos lang. Mag-umpisa na tayo sa first yan. Ang 300 pesos mo, may ID ka na, meron ka ng welfare fund program. Kasama ka na sa welfare fund program. Ano ba yung welfare fund program? Yan po ay yung pag ikaw ay nagkasakit at na-hospital, meron kang 10,000. Pag ikaw ay huwag naman sana ay mamatay yung ating member, ay meron din siyang 10,000. At kung yung anak mo na minor ay nagkasakit o na-hospital yan at merong namatay, gano'n, 10,000 din po yun. Pero ano lang paliwanag lang one-time collection lang po yan sa isang taon. So forever Kaya, beneficiaries. kung magkakasakit ka or yung anak mo, isang beses lang magkasakit. No.
Siya, pwede siya, isa. Yung anak niya, pwede. Pwede pa rin. Isa. Sa loob ng isang taon. Ay, Beneficiary, oh, the wag- same oh. rights and Huwag privileges. lang ulit-ulit. Wag Tito lang F. ulit-ulit. Oo. Kaya mag-member na kayo. 300 lang yan. Okay, si Regina. Watch out pala. Magiging ano yun, pag na-renew mo, next year, pag nag-expire yung ID mo, pag nag-renew ka, reactivated ulit yung bagong 1 year mo. Teka, sandali. Magkakaroon na tayo ng ID system na digital. Umpisan ko na kasi ito, aaprubahan natin to sa National Assembly natin sa February 26, 27, and 28. Ganito po yan. Paano digital? Digital, ganito. Pag nag-member po kayo, meron po tayong papasok tayo sa udds.com. Atin to. Pagpasok mo, may portal po tayo, registration. Gusto mo mag-register? Pwede mo i-click. Lahat yon, magbayad ka na rin doon. All forms of payment, pwede na doon. Pwedeng GCash, kano. Kung hindi naman, pwede nyo i-deposit, pwede rin yung dalhin dito. Tapos, bibigyan ka kaagad ng digital ID. Immediately, sa ganito mo, pwede ka pa rin sa digital ID, pwedeng hindi dito, pwedeng yung live. Basta Kayo, nasa yung digital database. ID mo, naka-database tayo all over the country. May portal naman doon, gusto mo makita yung member mo. Sinong nag-recruit sa'yo, nandoon lahat. Maganda yan. Another thing, meron tayong isang kiklik ulit na button. Meron tayong bibili tayo. Nandun lahat ng merchants. We have 17,000 merchants na may discount po ang UDDS. Pag ikaw ay senior citizen, pinakita mo yung iyong ID doon sa merchant na yon, agad-agad yung 20% mo mamaminus. Apply agad. O kung hindi ka naman senior citizen, kumain ka sa Jollibee, may discount ka. Kumain ka sa lahat ng nakalagay doon, magpamasahe ka, accredited ng UDDS, pwede may discount ka rin lahat. Automatic yun. Hindi lang yan. Pag ikaw naman ay merchant, pwede mong ilagay yung product mo doon. I-deliver nila lahat sa inyong mga bahay-bahay nang wala tayong pinoproblema sa delivery at payment. So meron na po tayo. Pagkatapos ng regional natin ay ng National Assembly, pag inaprubahan po ito, ay kailangan nang mag-umpisa kaagad. So naka-ready na po tayo. Hindi na po mano-mano na primitive ang pagpapa-ID. May social na tayo. Social na yan. Okay? Menos ganun na gastos po. sa lahat. Menos gastos, mas maganda. At nandito rin po ang ating presidente, si Madam Catalina. Madam, ano ang ginagawa mo dito? At Halika pumunta na. ka na dito. Meron siyang meeting. Malapit lang yung office niya. Office, oh. Nandyan siya eh. Oo nga, May oo meeting nga. siya sa loob. Ano to? Promote issue. Ano? Ay, manood kayo sa issue ni Kuya Edwin. Ah. Nandyan si Kuya Edwin. Oy. Kaya pala. Yun, ang pala niyo. Issue ni Kuya Edwin Alam mo, Albano. Kabanyo. Banyo. Alam mo, maganda yung kanyang programa ngayon. Oh. Ano siya talaga, nagpahuli siya. Tapos, nung nagpahuli siya, nilalagyan niya yung mga enforcer. Hindi nila tinanggap. Yun ang binidyo niya. Yun ang ano niya dito. Anyway, mag-alas 4 na. Kaya, si Geertz David, good afternoon po, Mayora at mga ka-UDDS. Pwede ba kami ng mag-member dyan? Oh, syempre. Sali ko po, ang family ko po. Thanks, God bless po. Pwede, Geertz David. Anytime. Kumunta ka lang sa amin at pwede ka na mag-download ng ano. Taga saan ba yan, Tito Forma F? taga saan ka ba, Gritch? Sabihin mo lang, ang ganda po ng hangarin ng UDDS, sabi niya. Oo, napakaganda po. Maganda talaga. Mamaya- Tapos si Annalyn de Gabriel, wow, sabi niya. Tapos si Irene Mariano, yung ating dakilang na bandera. Pumasok ka naman. Ma'am Marinette at Sir Ebren, it's Saturday, so House Church Day. Click mo na yun. Sa recruitment ongoing po ako. May hawak na po ako dito and to be submitted to Ma'am Marife David, our provincial taga chair. Nueva Ecija. About the digital ID, mas mabilis po yan. Yes. Ayos sa amin dito sa malayo. Okay. Very good yun. Tama ka ron. O, pagputihin mo yung paglalaba mo, Irene. Naglalaba siya eh. Ilang tulog na lang yan, yung digital natin. Ilang tulog na lang yan. Ilan tulog na lang yan. Dosity Recolongon. Read de Colongon. Ma'am, pwede po malaman kung ano pong merchant ang may percentage po ang UDDS. Ano? 170,000 merchant plus.
Ready na yon, may discount. Malalaman ninyo yan pag, sa Mas ilang hindi ka ulit na lang. Sa dun sa National Assembly. Sabi ni Res Bagbentica na, wow, very nice. Si diba? Auditorio, paano po makapasok ng TESDA nyo? Abay, tumawag ka, lumapit ka rito sa amin. Tawag ka Kakapit ka ng namin kay personal. TESDA. Oo. Meron kang yung, kumbaga, kung ikaw ay pupunta ng test ng diretso, dadaan ka pa ng first base. Pag dumaan ka Matagal yun. ng UDDS, diretso na nalakawan mo na ang first base at Ayun second na base. agad. Oo. Nandun ka na. Yan po ang yung May ready. Yan ang tulong ng UDDS sa mga miyembro. Kailangan lang miyembro ka Member. ng UDDS. Oo. Yan ang mahalagang bahagi nun. Madam, hindi ka pa. Ngayon, pag hindi ka member, mag-member ka muna. Ang tigas mo naman. Well, hingi ka tulog sa amin, di ka naman member. Ang tinutulungan po ng UDDS, kapwang miyembro lang. Because, ang ika nga, may kasabihan tayo, UDDS is exclusive. Members only. Pag member po natin, handa po tayong tumulong 24/7 yan. Kaya, pero ikaw naman bilang miyembro, kailangan handa ka ring tumulong sa kapwa mo miyembro. Liwanag po ba? Tulungan po tayo rito. Hindi ito yung ibang grupo. Commercial muna tayo. Commercial muna kasi papasok si Yusek Ching Caballero. Nasa line na siya. Zoom. Kaya commercial muna. Itinatampok ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Aqua Negosyo para sa Pilipino, isang kompendyum ng mga pangunahing aralin tungkol sa iba't ibang teknolohiyang pampangisdaan na pwedeng pagkakitaan at gawing negosyo. Nilalaman nito ang iba't ibang techno-demo videos at babasahin tungkol sa pangangalaga ng bangus, tilapia, hipon, seaweeds, shellfish, urban aquaponics, at iba pa. Sa aqua negosyo, ang kaalaman at kasanayan ay mahalagang puhunan. Alamin, tuklasin, aralin ang aqua negosyo para sa Pilipino. Matagumpay na negosyo, bungay masaganang ani at mataas na kita. Tara na! Sinisulong ng Fisheries Resiliency Project ang mga teknolohiya na magpapataas ng produksyon ng sektor ng pangisdaan. Ang mga teknolohiyang pampangisdaan na ito hatid sa inyo ng DA-BIFAR sa pakikipagtulungan ng BIFAR National Technology Centers. Ang techno-demo videos na nakapaloob sa isang USB ay maaaring hingi ng kopya sa pinakamalapit na tanggapan ng DA-BIFAR sa inyong lugar. Gayon din ang ibang mga knowledge products or IEC materials. Pwede ring mapanood ang techno-demo videos na ito. Bisitahin lamang ang mga social media pages ng DA-BIFAR sa Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. O kaya bisitahin ang DA-BIFAR website sa bifar.da.gov.ph.
Magandang hapon na naman po mga kabansa. Nagbabalik na naman po tayo at nandito na po ang ating hinahanting na kasama dito na late. Gwapo. Oh, eto, babati sa inyo si Secchen. Secchen Bilayon. Okay, so magandang wala pa ako eh. Ayan. Magandang hapon muli mga kabansa at tayo muli magsama-sama ngayong ilang oras na ito upang patatalakayin natin ang usapin ng mga mangingisda. Alam po natin na napakahalagang sektor ng ating lipunan ang mga mangingisda at napakalaki po ng naiko-contribute nito sa ekonomiya ng ating bansa. Malaki yan na i-contribute upang umayos ang buhay ng mamamayang Pilipino. Subalit, totoo nga ba na ang mga mangingisda ay maayos ang kanilang mga pamumuhay at kukumustahin natin sila? At maraming salamat. Nagpapasalamat tayo sapagkat nandito po at magiging bisita natin sa ating studio ang Undersecretary ng Department of Agriculture at siya po ang in charge sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang ating pong kagalang-galang na Undersecretary Ching Caballero. Yes. Ayan. Okay. Magandang hapon po, madam. Ayan. Hi. Magandang Madam. hapon po. Kinagagalak ko Sandali, po madam, tagagamit daw kami ng ano. Sige, madam. Go. Okay, magandang hapon po sa ating mga naggagandahan at nagagwapuhang Thank you. anchor ng show na ito. At sa inyong mga libo-libo, kung hindi man milyon-milyong tagapakinig, kinagagalak ko pong maging bahagi ng inyong programa ngayong araw. Thank Okay. you. You are welcome. Madam, kanina pinapakita natin yung programa ng DA. Madam, sabihin mo nga sa ating mga nanonood, ano po ba yon? Ano ba yung ating mga negosyo na pwede nating samahan dito sa iyong programa sa Department of Agriculture? Okay, bilang Undersecretary po for Agri-Industrialization and Fisheries, ito po ang ating portfolio na binigay ng Secretary William Dar. Pagkatapos tayong ma-appoint ng ating Pangulong Duterte bilang Undersecretary. So, alam po natin, no, una sa lahat gusto kong i-share yung proverb, no. Give a man a fish and you'll feed him for a day. Tama po yan. Tama. Teach a man to fish and you will feed him forever. Mas tama po So, yan, madam. So yun po ang ating patunguhan. Alam natin na ang ating bansa ay isang archipelagic country at napakalawak ng ating production areas. Mas malaki po ito, mas malawak sa agrikultura, 3 times that of agriculture. So napapaligiran po tayo ng tubig, isla at mga lawa, no, and lake. So yun pong teaser na pinakita ninyo kanina ay isa lang sa mga compendium ng technologies ng DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ng National Fisheries Research Development Institute. So ito po ay mga kaalaman na pwede nating ipamahagi. We can do training and meron din po tayong technical assistance at mga starter kits na pwedeng umpisahan, lalo na nung gustong mag-engage sa aquaculture Okay. or fish farming po. Okay, madam. Madam, maumpisahan nga muna natin na sa record po ba ng BIFAR o ng Department of Agriculture, ilan po ba ang mangingisda natin, ang fisher folks families natin dito sa ating bansa, madam? Napakagandang tanong po yan. Base po sa rehistro natin, no, we have 1.8 million fisher folk. 1.8 1.8. But we like to believe that there are more than that because we have 928 coastal municipalities and cities. 928. Naku, napapalibutan tayo talaga ng karagatan, madam. Opo. So, ito pong bentahe na ginagawa natin ayon sa utos ng ating Pangulo na maging relevant ang ating national agencies para tulungan ang ating mga kababayan, lalo na ngayong COVID pandemic, no? So, kagaya ng naumpisahan ko kanina, nandito ang inyong pamahalaan
national government working with your local government to reach out and work with organizations at ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga OFWs, no? Na nagbabalikan ng bansa. So meron na po tayong alternatibo na pangkabuhayan at para sa ating mga nagbabalik probinsya at sa ating mga youth and those who would like to, go into aquaculture as a hobby or as a business. Okay, madam. Dito po doon po sa traditional na pangingisda, ano po, madam? Hindi po ba sumasapat ang supply o kaya po bang supplyan ng mga mangisda natin ang pangailangan ng ating bansa pagdating doon sa pagkain natin na mga isda? Magandang tanong po. Tatlo kasi ang ating sources, no, ng supply ng isda. Una sa lahat, yung capture fisheries na tinatawag natin. So ito po yung pumapalaot tayo, no. So ito po ay contribution ng ating mga commercial fishers. Ito yung mga malalaking barko, no, na nangingisda outside the 15-kilometer zone. Yes. Ito na kasama din po dito ng contribution ng ating small fisher folk, yung Yes ating po. mga nasa munisipyo, which are far larger, no, and bigger in number. Opo. So, ito naman po ay sa municipal fisheries. At ang huli ay galing sa aquaculture o ito yung fish farming natin. So, pag titignan po natin ang total nito, almost 54% comes from aquaculture, yung ating supply ng pangisdaan, 22% comes from commercial, and the remaining balance comes from small fisher folk. Okay po. So, madam, pag sinabi natin na aquaculture, ito po yung mga fish pans, fish cages, fish pens. Katulad po dito for example, sa Laguna de Bai, at saka yung nakapaligid dito sa areas ng coastal areas po natin. Ganun po ba yun, madam? Yun po ba ang tinatawag na aquaculture? Yes, sir. Ching na lang po. Ay, madam. Ching, oo. Sige po, madam. Ano po, sir, ang nangyayari, opo, ito po ay ating kinukulture, no, o inaalagaan, hindi yung kinakatch natin from the wild. Okay. So, kumbaga sa farming, we do fish farming also. So, mula po sa bangus, tilapia, hito, pwede din pong kasama dyan ang ating mga maliputo, Opo. no, ang ating shrimps, Okay. lobster now, we are working on it. Mussels or tahong at ang ating oyster or yan. Okay, yung po Yan bang po sa eel? mga halimbawa. Yung po bang eel, Madam Ching, yung eel, kasama po ba yun sa as aquaculture? Yes, sir. Opo, kasama po yan sa aquaculture. May mga teknolohiya po tayo para sa eel at ang ating tinitignan po dito ay hindi lang tayo locally mag-produce para sa ating mga kababayan, but if we gain the level of competitiveness, then we can export also. Kasi ito po ay sought after din ng ibang mga bansa na nakapaligid sa atin. Sige. Okay. Kaya nga po, yung dito pala, napakalaki palang supply na nakukuha ng ating mga kababayan ay itong galing sa aquaculture. Based dun sa inyong 50%, yung data, no? Malaki pa lang na i-contribute nitong aquaculture na ito. At sa tingin niyo ba, madam, dito po ba tayo nagkukulang ng development o do we still have to improve this area nang sa ganun, yung problema po ng mga mangingisda natin, like for example, tumamangisda ng Manila Bay o kaya itong mga outside of the o kaya inside nitong 15 kilometers na sinasabi. Sabagat dito po ang struggle ng maraming mga maliliit nating mga fisher folks dahil dun sa issue ng 15 kilometers. And do you think that this aquaculture solution ay isa ito sa mabisang paraan upang maibsan ang problema ng mga maliliit nating mga isda, Madam Chi? Opo, isang halimbawa po nito, ang isa sa mga established na technology natin at kinakilala tayo sa ibang bansa ay yung tilapia. We Opo, are tilapia. 99% sufficient in tilapia. So mula po ito sa itim na tilapia, yung red tilapia na mas mahal, at kung palalakihin pa natin, ito yung mga plapla.
So we know for a fact that there is a big demand for plapla in the export market. So yun lang ay dahil nagiging maliit pa lang ay kinakain na natin at yun naman ang gusto natin, no, nakainin yung maliliit dahil malutong na iprito. But there's so much avenue to really reach out to our kababayans and teach them the technology that BFAR and NFRDI has developed over the years. Yan. Good afternoon po, Yuse. Yes, sir. Efren. Magandang hapon, sir. Sir Efren. Yun nga po, di ba kasi nga, di ba, nung na-discuss ko sa inyo noon, yung kuminsan yung sizing, wala tayong regulation tungkol sa sizing. Hindi po ba dapat it's high time na mag-issue ng direktiba ang BFAR or DA na meron tayong standard sizing for harvesting? Oo. Alam niyo, sir, napakaganda yung ideya ninyo, no? And I appreciate you mentioning regulations. Opo. Because sa atin naman, di ba, we always say that for us to level up, we have to follow the rules and regulations. Hindi pwedeng bahala na si Batman, no? Opo. So dahil ang ating pamahalaan ngayon, no, ay nandun ang pagtugon, definitely we will have those regulations. Meron po tayong sa wild po, sir, no, sa ating capture fisheries, meron po talagang regulasyon na pag maliit ang isda, dapat itapon at ibalik, no? Opo. Kasi parang tao din po 'yan, no? Kasi ang isda, mangingitlog 'yan, libo-libo. Yun na nga po. So Pati you could just imagine that. Pati nga yung may itlog, dapat ibinabalik po, hindi sinasama sa huli. Yes, sir. Di po So ba? meron po, magandang tanong po 'yan, and I thank you for mentioning that. Yes. Because ang consciousness po natin dapat ay these are resources that we have to take care of. And para po tayo makapagpadami at dumami pa dahil napakaganda po ng ating tubigan, ano, nung ating karagatan, all we have to do is do our part. And follow the harvest control measures. Meron po tayong harvest control measures, sir, no? Na certain areas, hindi tayo pwedeng mag-overharvest dahil kailangang mangitlog at manganak itong ating mga isda at other species. And we have those regulations, and we will be glad to share this with your organization para whoever would like to go into aquaculture and fish farming, maging consciousness po ito natin bilang isang bansa dahil napakaganda ng posisyon ng Pilipinas para even sa export market. So we have to follow the rules and regulations. Dapat matuto na ang mga mangingisda natin, mga fisher folk, na ipulis ang sarili nila. Na hindi ma-overfish ang dagat ng mga resources natin. Masarap man ang bihod ng isda, pero isipin mo, isang subo mo, ilang libong isda ang kinain mo. Sa isang subuan mo lang. Sayang. Tama po yun. Okay. Madam, dito sa ninyo, dito sa Manila Bay, sapagkat mga membro po ng UDDS ang mga nangingisda dyan. Madam, napakalaking problema, no? As we have discussed nung tayo po nagkita-kita, no? Pwede po ba kasi nakikinig ngayon ng mga mangisda all over the Philippines kasi yung pambansang samahan ng mga mangisda sa buong Pilipinas is our organization at naka-tune in sila ngayon dito. Ano po ba ang pwede nating gawin, madam? Like for example, dito, kasi lalabas dun sa pinag-usapan natin, eventually Manila Bay area will be parang darating ang panahon ng non-fishing, non-commercial fishing area na itong Manila Bay. Nasa ngayon, ay medyo commercial fishing ngayon ang nangyayari dyan. So, meron po ba tayong long-term plan ang ating pamahalaan to prepare these fisheries, fisher folks, sapagkat hundreds of thousands, I think, ay naka-base po dyan sa nakapaligid ng Manila Bay ng mga municipalities, ay talagang yan ang maraming naghahanap buhay bilang mga mangingisda. Ano po ba, ito nakikinig po sila, Madam Yusek? Yes, sir. Una sa lahat, tama yung nasabi ninyo na eventually, this will be an industrialized area for commercial use. At kagaya ng nabanggit natin, ang ating pamahalaan ay parating bukas sa ating mga maliliit na kababayan, lalo na yung they cannot help themselves. But who has the commitment and passion to
to rise from these challenges. Number one po, pwede nating tignan yung fish pond leasehold agreement na available. So kung ito po ay canceled or pwede nating i-offer sa ating mga mangingisda na naka-cooperative or nakagrupo para po mas madami ang makinabang sa mekanismo na ito. So the question of being dislocated will be answered by a fish farm area that they can avail of and apply for. Pangalawa, meron din pong pakikiugnayan tayo sa Department of Agrarian Reform. Etong mga areas na binuksan nila, which are government-owned properties, that will be opened now to our kababayans through a platform created under an executive order. So, pwede pong yun ang kanilang playing ground, ika nga, na pag-uumpisahan para sa aquaculture. Pangalawa, pangatlo, nandyan po ang technology assistance na binibigay ng BFAR and NFRDI, lalo na doon sa pagbibigay ng fingerlings. Namimigay po tayo ng fingerlings. These fingerlings are being given for free. Fingerlings po ng ano yan? Sir, Bangus siguro, ngayon, tilapia. Bangus. may fingerlings ng bangus, fingerlings ng tilapia. Inuumpisahan po natin yung ating mussel at yung Talaba. oyster. Ayun, oyster ha. Yes, Nandito yung tayo. oysters. Opo, siguro sa mga susunod na usapin pa natin, we can go through that. And other species na pinuproduce po ng ating research centers sa 12 na lugar all over the Philippines. Freshwater So, eel kaya, ma'am, meron. Ano yun, sir? Freshwater eel na fingerlings ng eel. Yeah, even eel. Yes, yes, sir. Meron Kasi din. kinukolekta po natin ito from the wild Mhm. because we cannot hatch it. Kinukolekta natin kasama din ng lobster. And so we collect it from the wild. We rear them in our nursery sa BFAR, and we will be looking for cooperators that will be trained for the grow out o yung pagpapalaki at pagpapataba. So ang setup po niyan is mga floating pen. iba't iba, sir, na mekanismo, depende on the species. Kasi po, depende sa requirement din niya, no? Sa kanyang habitat, for example, or dun sa grow area. Pero ang tilapia at bangos ay basically resilient dito. So, hindi siya masyadong mamimili, no? Ng lugar. So, oo. that can be done by all our kababayans. In fact, kahapon, galing ako sa Bagong Silangan, dito malapit sa Payatas, yun pong mga may baboyan na tinamaan ng ASF dahil bawal na ang baboy sa Quezon City. Opo. Kinonvert po natin ito na maging aquaponics at nagpakawala po tayo ng ilang hito at tilapia sa mga 60 families na inisyal na naapektuhan. So, this can be done anywhere, provided that we follow the kind of technology that will make them more adaptable nga po. So, Paano kaya ito, madam, yung as we see, for example, sa Laguna Lake, Laguna de Bay, and other portions of Manila Bay, meron pong mga malalaki diyang mga fish pens at saka fish cages, which I think are owned by big businessmen, itong mga malaking negosyante. Paano makakapasok po yung mga ordinaryo at maliliit na mga fisher folks dito pagka ang in-encourage natin yung aquaculture? Paano po ba yun, madam? Una po, titignan natin kung ano yung sensitivity ng lugar sa Manila Bay, no? Kasi may mga carrying capacity at may mga no zone diyan. So makikipag-ugnayan po muna kami sa DNR, pero kung meron ng mekanismo at grupo na interesado, we can bring them on board and bring them to a discussion para po sila matulungan at makapag-access po din siguro nitong ating production area. Nakikinig naman dito sa atin si AD John Albaladeo at si Nacer. So,
we will take note of these inquiries, and anyway, meron naman po kayong numero namin, so pwedeng i-text sa kanila para mas maging malalim yung ating diskusyon doon sa lugar na nangangailangan ng Opo, dahil ang UDDS naman po hindi po limited sa Manila Bay lang ang members. Tama. Ang members po natin is from far north and far south. So lahat po ng mga nakatira sa mga tabing dagat or tabing lawa or lake, makikinabang po sa programang ito. Hindi po ba? Ngayon, sa kanila na ngayon po yan, kung susunggaban po nila yung pagkakataon at ipinararating natin sa kanila ang kaalaman na ang mga fingerlings libre pong nakukuha. So, ngayon ko lang nalaman din po yan na libre pala ang mga fingerlings, hindi mo kailangan bilhin. O bakit hindi tayo magsimula ngayon ng mga pag-grow out natin ng mga isda at mga shellfish, lahat ng mga napakalaki po ng merkado niyan. At malaking Tama. kabuhayan po yan para sa ating mga kabansa. Ang tingin ko Tama po bilang yun, sir. isang Oo. magulang at namamalengke, kulang sa pag-educate ang ating BFAR. Kasi I went to Clasu and then walang dagat sa Nueva Ecija. Walang mga ilog lang yon. Merong aquaponics Bakit hindi nila i-educate? Doon nga sa likod ng bahay natin o sa gilid, pwede tayong maglagay ng ganun yung mga drum na kinat or something. Ako nga Diba? kung hindi lang Ako, tayo, gusto ko. kung hindi lang tayo nagkaroon ng pandemya ni-launch ko na sana yung Rabbit Tree. Oo nga. Eksakto, biglang nagkaroon ng ASF. Sana kung nasimulan yung Rabbit Tree nung bago nagkaroon ng ASF, stable na sana yung mga members natin nag-aalaga ng rabbit for meat At may kinakain. merong alternatibo para sa Masarap. baboy na may karne. Masarap pa sa chicken yung rabbit. Hindi mo ba, ma'am? Yun ang Tama. parang project ko nun Tama po yun. Kung ating titignan sa history, sa Europa, nung nagkaroon ng famine, rabbit ang kinakain Rabbit ang ng mga tao. tinakbuhan ng tao. So, there's a long history of the rabbit being used as food for the source of protein. So, isa din po yan sa sinusuportahan natin sa urban agriculture. Okay, madam, doon ba paano kaya ang gagawin natin dito, for example, dito sa may area din ng San Miguel Bay, for example, dito sa Bicol area, marami din po tayong mga members dyan sa area na yan. So, yan sa Mercedes, Simagad, yan mga fishing areas dito sa lugar na ito. So, paano po ba makipag-coordinate? We will be coordinating with your office dito, madam. Pwede ba, hindi ko alam kung how does BIFAR does this. Kung may mga representative ba tayo sa mga provinces o mga regions, para doon namin sasabihin namin sa mga members namin, pwede ba makipag-ugnayan po kayo sa representatives dyan para mapag-usapan ninyo how you are going to do this, for example, is aquaponics, kasi ay yung aquaculture. Dahil totoo naman po, katulad nga dito nga sa sinasabi natin sa Manila Bay Area, hanggang dito sa may Mindoro, hanggang dito sa may Zambales, na meron dyan malalaking mga dambuhalang may control dun sa shores, na mga malalaking negosyante, at halos inakupuhan na nila lahat yung mga areas dyan. Ngayon, paano po makakapasok naman itong mga organization, for example, Fisher Fox Organization, through the support and help of BIFAR and Department of Agriculture, nang sagon makapag-establish na sila ng kanilang mga sariling mga fish pens dyan o kaya fish cages. Yes, sir. Magandang tanong po yan. Kung babalikan po natin ang batas ng Fisheries Code at even sa Constitution, ang ating mga maliliit na mangingisda are given the preferential right to fish. So they are given the first, kumbaga, First preference. priority. Oo, first priority. Kumbaga sa pila, senior citizen. Kumbaga senior priority citizen sila. yan So, sa pila. Yes. So preferential right is given to them. And because they operate in municipal waters, that area is very rich,
dahil talagang very few of the municipal fishers ay nasisira, no, yung ilalim ng dagat dahil sa kanilang klase ng bangka. And with that, by working with local government units, they can apply, no, for the Nawala siya. Naputol si ma'am. O, habang napuputol siya, na-establish natin ang koneksyon, may kasagutan din ako dyan, brother, Yusek. Opo. Sek dyan. Yusek na. Nag-Yusek ka na. Napakapituloy ako. Oo. Sinabi mo Na- Yusek nawala ako. ako. Ay, Nawala yun. Ayan, Baba ko yung ayan kapitulo. na. Ayan na. Okay, madam. Sige po, Sige tuloy po, po tayo. tuloy niyo, madam. ma'am. na una po sa lahat, Naku, sama ng koneksyon. Nagkakaroon- Pakiulit po natin. Nagkaroon ng technical Ayan na, problem. ayan na. Ayan. Nagpuputol-putol. Hello, Ayan. sir. Ayan. 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 Ano ba? So, ayon po sa batas, okay. Ayan, okay. Let me move a bit. Kasi, okay. Malinaw na po ba? Malinaw. No, Sige po. Hello? Yes, ma'am. yes, ma'am. Ayan. Hello? Yan. Okay, malinaw na. Okay. So, ayon sa batas, sila ang may preferential right. So, pag sila po ay nangisda at nag-apply doon sa dagat, to put up their fish pens, the local government unit should give them that That right. access, no? Oh, the Kung access. ito po ay floating cages. Yes. Hmm. So, pagka grupo po sila, if they want to have their floating cages, we encourage them to have their cooperatives. Kasi sa isang floating cages po, pwedeng aabot yan ng 20,000 stocking density or more, no? So, dahil common at communal ang pag-aari, naka-schedule dapat yung kanilang pag-harvest para hindi iba ang nag-harvest. So, the concept of bayanihan can very well be very active by looking at aquaculture in a big business sense na pag-aari ng karamihan. So, pwede po nating suportahan yan dahil yan ang mekanismo ng ating pamahalaan ngayon para tayo makatulong sa pagbangon nitong pandemya. At dyan din So, makakapasok ang UDDS. Yeah, okay yan, madam. Yes, Madam, yes. talagang kanyan we will do our best also to ask our members, kailang maintindihan nila ang situation na ito yung program ng government. Rather than we are fighting against this Chinese dito sa may West Philippine Sea, kasi po yung mga kasamahan namin dyan sa Zambales. At saka yung palagi naghahabulan dito sa Manila Bay area, na palagi naman silang kinikikilan, kinukutungan din ng mga kababayan din natin, mga nasa authority dyan. Yun ang masakit nun. So, baka naman everybody should adjust. Tama yung sinasabi mo, Madam kanina. Talagang dapat siguro mag-adjust tayo pag-aralan. Kasi sa naririnig kong programa nitong mga ng gobyerno dyan sa Manila Bay, ay talagang napapakitaan pa tayo yung mga development plans. Ay talagang ang Manila Bay ay talagang titigil na ang pangingisda dyan. Lalong-lalo na kapag nagawa na itong mga reclamation projects na ito, itong mga Airport. o development na mga sa Manila area na matindi yung development na pinapakita niya. May building pa nga sa gitna ng dagat eh. So, it's quite hard sa ating mga kabansa na mga small fisher folks, lalo yung mga sa Cavite, sa Bataan, dito sa Navotas, at saka sa Bulacan, at saka sa Pampanga. Kaya pag-aralan natin, mga kasama ito, mabuti nga ito, we are inviting these government representatives para na ipapaliwanag sa ere kasi hindi naman talaga tayo nagkakaharap palagi, lalo-lalo ngayon na ditong pandemic. Wala. So, ang pakiusap na lang namin dito, Madam, is sana po ay mag-proactive ang ating ang BIFAR kaya para i-organize itong mga meetings with these organizations nang sa ganun naman ay magkaroon ng interaction na magkaintindihan talaga dito. Ang atin naman ditong objective ay magtulungan. Matulungan ang mga magkatulungan kabansa natin. Actually, we appreciate this first meeting po, itong ugnayan na ito. Dahil kami din po ay nagpaparating ng naggagawa ng paraan para mag-reach out
sa ating grassroots. Yun ang And ako. alam naman po natin, limitado ang tauhan ng pamahalaan. At sa pamamagitan ng ganitong platform, we can reach out and especially that you have this organization, then sabi nga ni Sir kanina, we can help them police the rank and follow the rules and regulations. Yes. Because sa atin nga, paano tayo makakapag-level up kung mismong sa umpisa hindi natin maayos? So, as we are part of a big ecosystem and trade, international trade, hindi tayo aantayin ng ibang bansa para magising. Meron So, din we have kasabihan to mo help ourselves. Oo. tulungan mo ang sarili mo muna bago ka humingi ng tulong sa iba. Hindi, ganito kasi yan ni ka-Efren, madam. Ganito ka-Efren, madam. Ako kasi, saksi ako dyan sa nangyayari sa Manila Bay. No? Yung kasing organized fisher folks, sumusunod yan. Sumusunod sila sa mga patakaran at sinisikap ng iayos ang kanilang ranggo pagdating doon sa mga batas. Yung mga hindi organisado, meron akong kilala dyan isang mayaman politiko pa sa isang bayan. At sila yung kanyang mga pangisda, yung way of pangingisda, yung mga paputok at saka mga kuhan, ewan ko bakit hindi sila hinuhuli ng ating mga Alagad. yung mga maliliit na mangingisda ng kuhan, sila yung talagang hinuhuli ng gusto, pero yung mga namumutok doon. Terrible, madam. Terrible. Oo. Pag mahirap Oo, kasi, ang umuhuli yung alagad. Pagka mayaman, yung alangan. Sana mabago natin yan. Mabago Napakahirap. natin yan. Opo, change cannot happen overnight. Yes, But ma'am. we have to start somewhere. So, ang sa atin ay bago maubos ang puwersa nating lahat, let's start with what is doable and what can be done to help yung mga nangangailangan nating kababayan. And the government has invested for this pandemic mekanismo, lalo na po sa ating fisheries. Magkaugnay po ang ating National Fisheries and Research and Development Institute na patuloy na nagpapalawig ng kaalaman sa pangisdaan. So, Aside, dalawang ahensya po yan. Madam Yosek, aside from the aquaculture programs, ano po ba ang mga programa pang iba ng BIFAR para atin sa kaalaman ng ating mga mangingisda? Tagapakinig. Okay. Pangalawa po ay dahil we want to reduce yung effect ng inflation. Tayo po sa BIFAR ay magpaparating ng mga isda galing sa iba't ibang probinsya na nag-aquaculture. At kung yung ating mga kababayan dito, na lalo na yung nasa Manila Bay na naapektuhan, ay gustong magtinda ng isda sa pamamagitan ng kanilang grupo, na magre-retail ba sila? Ito pong presyo nito ay farm gate price na makukuha nila. So, ibig Galing sabihin, yan sa ibang probinsya natin. opo, dahil i-cover ng BIFAR yung logistics, ayon sa Ang utos ng ganda. ating Secretary William Dar, Totoo ba to? pagtugon Pangarap lang sa yata ito. inflation. Totoo po ito at nag-organize na kami ngayon. I hope we can launch and start by next week. In some of the municipalities, Quezon City is okay na because galing po tayo sa isang barangay ng Quezon City at I was just surprised 145,000 people are in this area. So kung sila man ay maging manininda sa sarili nilang lugar, then that can already provide affordable fish for them. So pwede din po ba sa inyong lugar kung meron sa Manila Bay na organisado, then makipag-ugnayan po sila sa ating opisina through UDDS po siguro, Our regional director will touch base with you para ma-identify kung sinong grupo ang gustong mag-buy and sell ng isda na ayon sa Price Act natin. Nakasunod po sa Price Act. Okay. Yes, madam. Okay. So, Pwede mo pala sabihin. hopefully, we are targeting organized groups dahil sila na po ang mag-provide ng isang bultuhan na mamimili at i-retail po nila ito, sila na bilang vendors at sellers sa kanilang lugar. May credit program din po tayo na pwedeng i-ugnay dito.
Paano mekanismo niyan, madam? For example, manggagaling sa just for example, manggagaling sa Cagayan. Bicol yung isda, for Quezon. example. Dadalhin po dito sa Manila by trucks, by boat po ba o saan po ang bagsakan niyan? At Yes, sir. Yan po, paano po yun, madam? Dapat Yeah. i-announce. For example, it will come from Bicol po, ano? Meron tayong mga trucks na pag-aari ng BFAR. So, ito po ay gagamitin para maghango at ilalatag po at ilalagay yan sa FTI. Okay, sa Dahil FTI. para po mag-withdraw sila dahil ang FTI po ay government facility din Opo. in part, no? Opo. So, doon po sila hahango. Oh, And then doon from pupunta there, ang but mga we retailer, suggest, we suggest that these are cooperatives already para bultuhan ang kanilang pagkuha. And Opo, then opo. they can retail it through their members na pwedeng umikot siguro or nandun sila sa palengke, 30 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Depende na po yung sa distribution system nila. Okay. So, identified yung area ninyo dito sa Metro Manila, yung food terminal, dun sa FTI lang talaga. Doon pupunta Doon ang po mga... natin ilalagay yon para hindi naman maging ilado no ang isda because we want to make sure that we have access to affordable, accessible, and safe and nutritious food. So, Yung manggagaling, we madam, have sa to for be example, mindful. manggagaling naman sa North, just in case naman, doon din sa FTA din nila dadalhin? Yes, sir. Ito pong Region 1 naman natin na BFAR ay maghahango mula doon, linking with the producers, ano po, para to get the farm gate price. And our producers also are cooperating Yes, as part yes, of our yes. bayanihan move. So, Maganda. the goal really is to address yung ating pagtaas ng bilihin at pag-connect ng producers to market by doing this mechanism po. Na-monitor nga kaninang umaga ni Madam Mayor, Marinette, na ang laki ng ibinaba ng mga presyo ng gulay ngayon sa merkado. Hindi nga. Yung 2,000 noon, ngayon, 4 na beses namili ako. Oo, Yan lang ang sa dami niyang circle. nabili. Dito lang sa circle, ang dami niyang nabiling gulay. Tuwan-tuwa ako. Ang mura na ng gulay ngayon. Maraming salamat po kung sa inyo man ang galing yan. Naku, maraming salamat po. Madam, may tatanungin ako. Yung bang yung sinasabi mo na 6 tons of luya, okay pa ba sa ating mga private, mga company? Kailangan pa rin ba nila yon? Pwede po tayong mag-connect ng mga market match-ups po, no? Okay. In fact, 6 tons per day ang delivery na hinihingi nila. So, we will connect the group, no? Ang kailangan lang talaga ay institutional buyer ito at malakihan din yung production dahil you could just imagine, Pero may 6 tons. magiging input po ito sa kanilang processing requirement. So, kailangan tuloy-tuloy. And we can arrange that meeting also. Ang hinihingi lang nila ay samples. But again, we will facilitate the buyer and seller meet up. We Sige, just simply madam. facilitate po from our end. Sige, madam. At ang UDDS will be one of those. Doon naman ako curious. Pagbigyan lang natin tong si Ras Bedtika na may tanong siya. Yung taga- Dito po sa amin sa Maguindanao, ma'am, ano po ang maganda na i-aquaculture sa may Ligwasan Marsh? Actually, masarap po ang tilapia dyan, sir. Sa Ligwasan. I think one of the best tilapia comes from that area. And Talaga? kung ating titignan Kala po, ko, Quezon. bihira po kasi sa kanila ang kumakain ng tilapia. But if you can grow this to a bigger size, then that's one. Export. Titignan po natin for processing. Oo. Pangalawa po, Nabibigyan ako dati ng titignan din tilapia dyan natin na kasing laki ng serving plate. Ng plap umaabot po talaga. Oo. Talagang So, mahigit na 12 pulgada. Ang suggestion ko po, ilista na sa ng UDDS kung saan yung mga lugar, ano yung mga organizations, then our regional directors will touch base with them para makapag-come up po tayo ng mekanismo, no? Para Yusek, ma-operationalize tanong ito. naman po, yung tungkol sa bagsakan o sa FTI, masisigurado ba kasi sinasabi niyo farm gate
price. Pero nalalaman naman natin na yung mga iba, tinataas nila yung presyo, nakakaawa, di ba? Magiging pareho ba ang presyo ng 10 kilos, 20 kilos, 30, 50, 40, 1,000 kilos? Pare-pareho Okay. lang kuha para pag nag-retail. Okay, sagutin ko po muna yung ano pa yung sa Ligwasan Marsh. Yung Ah, sabi yeah. ni Ede dyan, may Maganda freshwater prawn. Freshwater prawn or talaga? ulang. Pwede Yun. ding i-grow doon. Medyo mahal yon. Ito lang. Yan. So, you just have to identify the group and their experience. Ano po? Kasi gusto nating mag-partner muna doon sa mga marunong na and then yung mga mag-aaral pa lang, ililink natin sila para it can Yun, be a si learning Raj. experience. Yung Oo, freshwater eel, it can pwede be a dyan, learning di ba? experience. Ma'am? Yes, sir. Freshwater eel, pwede dyan sa Ligwasan? Il. Yes, sir. Iga. Ipa-assess natin yon. Basta alam natin kung saan specifically lugar, ano yung area na i-cover, gaano kalaki, then we will design the program for them. Okay. Ayan, Madam, So, gustong yun pong pa tanong ni namin. ma'am kanina, Sige. ang suggestion po namin, co-op na talaga ang makipag-ugnayan doon. Tapos, Para yung yung makontrol co-op ang na presyo. susundin lang na, opo, glass eel, pwede din daw po dyan sa Ligwasan Marsh. Pwede na. So ang kailangan po natin ay co-op ang makipag-ugnayan para they can do bulk buying. For example, 1 ton muna, 1 tonelada, so ilan yan? 1,000 kilos. Kung meron silang 30 na manininda, paghati-hatian Sama-sama. yun. So, nasa kanila na po yung spread, but they have to follow the price act kung ano yung selling price. Yun, opo. Okay, alam mo, So, madam, and I think there will be a bigger profit margin while ensuring that we are compliant po doon sa ating pinapatupad na price act. Sige, madam. Alam mo, madam, gustong-gusto ka pa namin kapanayam dito. Kaya lang wala na po tayong oras. Pwede bang member? Magano tayo? Pwede bang igas ka namin linggo-linggo? Oo, kasi Sige bigyan po, natin sa ng susunod segment, madam. na link kulang na ang ano kulang. Oo. we can have a thorough discussion at Yes, madam. para po makapag para wala tayong false hope na ma-create. I Yes. think Yan. if you can just have your groups or yung organized if better, dahil meron po tayong mga provincial outreach stations, no, na pwede nilang puntahan at ito ay magiging parte ng innovation na gagawin natin sa ating pag-upo bilang Undersecretary ng Fisheries. Nakakatuwa naman yan. And we will make these provincial outreach stations more active and addressing the needs at the local level po with this kind of platform. Okay, Isang madam. tanong na lang po, galing uli kay Ras. Talagang interesado eh. Dito po sa, ano ba yung may tinanong siya? Paano po ba mag-avail ng free fingerlings po sa UDDS BARM, Cotabato City and Maguindanao? Okay. Ikaw po ba makakakuha Meron po ng free tayong ongoing fingerlings? kasi na project, no? Fish Coral ang tawag. Funded po ito ng IFAD and the BARM has been given a fund to implement some of these projects. So siguro i-identify nyo lang po kung saan yung lugar ninyo and we will coordinate also with the MAFAR kasi ang pondo po ay nandun sa MAFAR at we would like also to make sure that we have lateral coordination with MAFAR pagdating po sa BARM. MAFAR is the Ministry of Agriculture and Fisheries. Okay. Madam, mayroon dito si Director John Katipon. Mabuhay po kayo, Yusek Caballero. Napakagaling ninyong magpaliwanag. Umaasa po kami na matutulungan ninyo ang mga Pilipino. Ayan po, si Just lang po, mabuhay ang UDDS. Bayanan, Muntinlupa. Ariel, totoo po yan, Madam. Sabi niya, yes, watching mga kabansa, God bless. Okay? Ma'am, saka na lang yung mga iyan yan. Pero si Wala na ma'am, tayong oras. i-shout out Shout out natin si ma'am. Shout! Magaling. Maraming salamat, Yosek. Thank you very much. Hindi tayo dito nagtatapos. Kinakapos tayo ng oras, ma'am eh. Yung mga kailangan na natin magpaalam eh. Sana next week Opo. ulit. Let's Sige ulit, po. madam. Kami We ay will nandito find lang. another time. Ano, madam, ha? Magpaalam na Opo. tayo, madam. Magpaalam na po Paalap kayo. ka na po. Magpaalam na kayo.
Opo. Sa ating mga UTDS at sa ating mga kababayan, maasahan po natin ang ating pamahalaan ay nandito at handang makinig at tumulong sa inyo. Sabi nga nila, it takes two to tango. So, pag-ugnayan natin ito, gagawin ng pamahalaan ng kanyang trabaho at naway sa inyong mga pamayanan, organisasyon at through UDDS ay magkatulong-tulong tayo and to make a better Philippines. Thank So, you. thank you po. At sa Thank muli, you. Madam, maraming salamat. Ito po ang iyong Vice President, National Vice President Marinette Gombo, nagsasabing, mabuhay po kayo, magsama-sama ulit tayo sa susunod na Sabado. Ito po yung National Chairman for Membership, Efren Reyes, nagpapaalam po sa inyo. At hindi na po namin nabasa yung ibang mga nagpapadala. Next time po, basahin po natin. Ay hindi po magsasawa sana hindi magsawa si Ma'am Caballera sa atin na mag-guest. Sa susunod po, magkita-kita po ulit tayo rito, Ma'am. Committee on Sige po. Finance, si Tita Okay. Doray po. Ma'am, thank you so much. And ang ating SecGen, Okay, maraming salamat muli mga kabansa. Talagang kulang na kulang ating oras. Napakaganda po ang talakayan natin with the Undersecretary for Agri-Industrialization and World of Fisheries ng Department of Agriculture, si Madam Cheryl Marie Natividad Caballero. Palakpakan po natin siya. Salamat po, Madam. Ayan po ninyo, Madam, at we will always be getting in touch with you. Huwag sana kayo magsasawa. You are good. You are good. Pagpaparating ng UDDS ng mga reklamo, mga complaints, mga kahilingan sa inyong Kayong opisina. magsawa. Magsawa. So Maraming mga salamat kababayan, mga kabansa, ito po ang inyong Secretary General Agay Bilayon at nagsasabing sana po ay magkita-kita tayo muli sa isang Okay. Sabado. Sino pa man nanalo? Wala pa. Wala pa yan. UDDS! Walk with pride! UDDS. Hosted by Marinette Yambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS. Walk with Pride. UDDS. Hosted by Marinette Yambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan,